add. I don't know, na-mention na natin yata sa programa natin before. No? We touched on this when we were talking about, I think, divorce. Kasi I remember, kasama ko po kasi si Soljan Darlene, no? Sa isang organisasyon ng mga lawyers, no? And then sa UP Law alumni din. And in one discussion that we had with Senator, then Senate President Frank Drilon, pinag-usapan namin to, na bakit unang-una, sayang naman daw, and we want your reaction on this, no? Sayang naman na nagkakaroon nga ng quote-unquote automatic appeal. Palagyan na natin 10%. Kasi, let's face it, maraming hinaharap na importanteng kaso ang Office of the Solicitor General na nadidelay. They are the lawyers of the state and there are pressing national issues na kailangan bigyan ng pansin, bigyan ng tugon, full attention ng Soljan. An example, kasi galing din ako sa isang kumpanya na nasa infrastructure. Right Isa of way? sa mga problema namin. Right of way is yung right of way issue. Nade-delay ang mga very important proyekto na kailangan natin para umasenso ang ating bayan. For example, roads, tollways, bridges, dahil nga sa issue of right of way. And that is the responsibility, di ba, also of the Solicitor General to, in this expropriation cases. Kaya sabi namin, talagang siguro yung pag-apila, hindi na gawing mandatory. Perhaps, partner, siguro iniisip ko, we should amend the family code. And that certain provision which requires the Solicitor General to appeal. Mandatory. Why can't it just be discretionary na lang, partner? Discretionary. Pag nakita mo naman ng ebidensya that there's a strong evidence that there is no marriage really to keep and they have presented the evidence, so why? Otherwise, yung atensyon ng ating Solicitor General, ang ating mga abogado ng Estado, ay madadivert sa mga very important topics. Kasi based on my experience as a Solgen, hindi lahat ng lawyer member sa task force DPWH. Hindi lahat ng lawyers ng OSG hindi member ng task force infrastructure. May ibang mga Solgen lawyers na walang task force. So ginagawa nila, doon sila nakafocus sa annulment, sa change of name. So ang point mo, mahirap din yun. Kuya Mark, hindi naman pala kasi parang hindi understaffed. Baka ano lang talaga, overburdened yung mga nasa right-of-way task force. Because I have that same experience na sila yung reset nung hearing sa right-of-way, kaya nade-delay yung Buti na lang, right-of-way proceedings. If I may be allowed, no, I would like to thank Solgen Maynard Guevara, then Solgen Maynard, because talagang pag may issue kami sa right-of-way cases, kinakausap namin siya and he really forms a committee, gets the lawyers to work hard on this ROW cases kasi yan ang nagdi-delay ng mga malalaking proyekto natin. Kasi yung sa Solgen, at least ngayon, sinasabi ni Solgen Darlene na policy nila na there's no automatic appeal. Correct. Actually, yun talaga ang Solgen dati. There's no automatic appeal. But binigyan ng Solgen ang mga young lawyers discretion whether or not to appeal a annulment or not. So dapat pala perhaps i-clarify na tatanggalin yung discretion na yun. Parang ganon. And it's only when the evidence of pollution is clear. At least may requirement. Oo, sana ilagay yun, no? Na for example, at least 3 witnesses. May proper service of someone sa respondent. Ganon. May psychologist na nag-testify. May proper hearing. Kasi may iba dyan na appearance. So, kailangan may proper hearing based sa records. Pag ganon, at least klaro yung kanilang policy with respect sa automatic appeal or not. Well, Kuya Mark, do you think that if the OSG come up with those requirements, they should sit down with the Supreme Court to make sure that they're not amending the rules of evidence when it comes to annulment cases? Mas maganda, they should sit down sa Supreme Court, lalo na yung policy ng court about sa annulment. Kasi ngayon, the Supreme Court tried to give stricter policy with respect to annulment. Dati dati sinabi mo lang sa petition mo that you're residing in Makati, you're residing in Manila, enough na. Ngayon, ang daming mga attachment. And dati, you just file your petition. File ka ng petition ngayon, bago mo i-file ang petition, naka-attach na doon ang judicial affidavits ng lahat ng witnesses mo. It means, preparation for annulment of marriage, it will take 1 to 2 months bago ang filing. Dati, simple annulment petition, walang mga attachment, pwede mo na i-file. And the court will raffle it, i-assign na sa proper courts. But ngayon, ganyan kakapal ang petition mo. Nandun yung marriage contract, birth certificate ng mga bata, yung barangay certificate, mga mapa, then
lahat ng mga affidavits of all the witnesses, i-attach na start pa lang sa filing ng petition. Nako, ito yung mas mahal talaga siya.